Nakakainis na lalaki talaga ito. Wala akong ibang magawa kung hindi ang tugunin lang din ang kanyang halik. Masyado na akong lugi sa kanya dahil na rin sa sarili kong kagagawan. Masyado na ito magulang. Alam na alam niya kung paano niya ako mapapasunod sa gusto niya. Sa madaling sabi, tumutugon pa din ako sa halik niya kahit na nararamdaman ko pa rin ang galit ko sa kanya. Napakahigpit ng yakap niya sa akin. Nakala mo'y takot siyang umalis o mawala ako. You don't leave just like that and go somewhere I don't know. Sabi niya, pagkatapos na napaka-intense na halikan. Okay sana kung talagang concern eh. Sigurado naman ako na dahil lang sa nagrebelde ako kanina, kaya niya nasasabi ang ganyan. And if I did, ang tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa kanya mga mata. Gusto ko malaman kung ano ba talaga ang nasa kalooban niya. Then I will have to tie you to my waist so you won't go anywhere. Hindi ako nakasagot. Kasi hindi ko inaasahan ang magiging sagot niya sa akin. Akala ko papatayin kita o di naman kaya ay ikukulong sa kwarto. Pero yung itatali niya ako sa baywang niya, tatsulok na talaga ang Mother Earth? What did you say? Ang tanong ko kasi baka kung ano-anong naririnig ko. You heard it. Don't make me say it twice. Oh, I am going to tie you to my waist naked. Walang yaka talaga, pervert. Ang nasabi ko. Gurang naman yakis. Dagdag ko pa habang hinahampas ko kanyang dibdib. Hindi naman siya umiilag o sumasalag man lang. Basta hinayaan niya lang ako na masaktan siya hanggang sa ako na lang ang kusang tumigil dahil nakakapagod din naman. Dan? Ang tanong niya. Let me go. Ang sabi ko dahil hindi naman niya ako binitawan. Nakapulupot pa rin ang kanyang mga braso sa kanyang katawan at magkasugpong ang kanyang mga kamay sa likod ng aking baywang. Let's go home. No, I'm going to stay here. Then I'm going to stay here too. Why don't you just go to your Sandra? Ang tanong ko. Ayoko nang ginagawa niya. Parang pinapaasa niya ako sa isang bagay na alam naman niyang hindi niya kayang ibigay sa akin. I already told you that I am not going to cheat on you. Sabi niya pero mapapanghawakan ko ba yun? Gayong alam ko at nanggaling mismo sa kanya na mahal niya ito. Naramdaman kong binuhat niya ako kaya naman napayapos ako sa kanya. Sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam. Sana lang totoo ang lahat na nangyayari. Have you eaten? Yes. Sabi ko kahit hindi pa naman talaga. Dahil nga sa hilo ko, nakita ko na nangunot ang noo niya. Alam kaya niya? Halata ba sa mukha ko na hindi pa ako kumakain? I already asked the hotel if you ordered anything and they said no. Sabi niya, alam naman pala nagtanong pa. Gurang talaga. Stop thinking about me being old. You know that I can tire you in bed. Sabi pa niya, putik pati ba naman yun? Alam niyang naiisip ko. I can satisfy you and don't you ever deny it because you even call me Ali every time. Do you have to say that? Ang naiinis kong tanong. Talaga namang ipinahiya pa ako sa aking sarili mapatunayan lang ang gusto niya mapatunayan. Will you die if you just give in to me? What do you think I'm doing here if I'm not giving in with you? Ang tanong naman niya. I searched everywhere to find you but nothing. Then I received a call from Andrew saying he saw you here so he followed you and found out that you checked in. He wondered why you had to do that so I told him what happened when he called me. I asked him to know which room you are in and I just told the receptionist that I am your husband. And you are waiting for me so they give me a key card. Ganun pala so ang dahilan pala ay ang kaibigan niya si Andrew. Hindi din niya tinakot ang may-ari ng hotel gaya ng sinabi niya kanina. Now, can you promise me that you are not going to go and leave when you get angry? Tanong niya ulit tapos naalala ko ang dahilan ng galit ko sa kanya. Why are you here? Why did you follow me here? I asked. I already told you that I am giving in with you. Sabi niya, you're not sorry at all? You still believe in that retokada? Vincent told me why you slapped her. Didn't giving in means that I'm sorry. You have to say it, and just because I know that you already gave in to me, you're already forgiven. I cannot forgive you either if you didn't say sorry. Fine, I'm sorry. Sabi niya, hindi naman sincere. I'm sorry. Labas sa ilong? What do you mean labas sa ilong? Puro hangin, hindi pa rin sincere. How do you want me to say it? Say it sincerely. I will be able to feel it
if you are really doing it correctly. Tiningnan niya lang ako. Siguro, iniisip niya na nag-iinarte lang ako at pababayaan ko na lang sana siya nang bigla niyang ipinagdikit ang aming mga noo. Tiningnan ko siya at ganon din ang ginawa niya. Parang maduduling pa nga ako. Tapos naramdaman kong ilong niya na ikiniskis sa ilong ko. Buti na lang nagmana ako sa nanay ko. Kung hindi ilong ng tatay ko meron ako, mahihirapan siyang pag-abutin yun. Ay, kinikilig ako at ayaw kong magsalita. Gusto kong hintayin ang gagawin niya o kahit ang sasabihin niya. Wala pa man ay nararamdaman ko ng sincere siya. I'm sorry. Narinig ko din sa wakas ang yes, I felt it. His sincerity. Tapos, hinalikan niya ako ng sobrang gentle at parang nanunuyo kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pat tinanggap ko ang apology niya. Pati na rin na kanyang halik. It feels so good that I can explain it. Pagkatapos ng aming napakatamis na halikan, ay ngumiti siya sa akin. OMG! Napakagwapo niya talaga. Unang beses ito kaya naman napakasaya ko. At the same time, starstruck talaga ako. Napahawak ako sa mukha niya na kinagulat niya. Hindi niya siguro inaasahang gagawin ko yun. Why don't you always smile like that? Sabi ko, you look very handsome. Dagdag ko pa tapos ay ako na nagkusang bigyan siya ng isang mabilis na halik. I am handsome when I'm serious. Says who? Says me. Sabi niya. Talagang napaka-confident niya. Gutom lang yan, kumain na tayo. Sabi ko na lang kasi masyado na akong nalulunod sa sobrang kilig. Tumango naman siya tapos sinalikan niya ako't muli bago ako binaba sa couch. Naglakad siya malapit sa kama at kinuhang robe ng hotel at isinuot sa akin. I wanted to see you like that but I didn't want you to get sick either. Tapos pumunta siya sa may telepono at nag-order ng aming pagkain. Tinanong niya kung anong gusto ko pero dahil hindi naman ako mapili at willing to try sa kahit na ano ay hinayaan ko na siya mamili ng kung anong gusto niya. Sana ganito kami palagi. Hindi yung nag-aaway sa kung anumang dahilan. Ano kayang nakain isang to at bila na lang nagbago ang ihip ng hangin. Kung ano man na nagtulak sa kanya para maging ganito ay ipinagpapasalamat ko ng bonggang-bongga. Magaan ang pakiramdam ko na kumain ng napakalit ng hapunan. Hindi ko mapigilan ang mapangiti minsan at nakikita niya dahil tinatanong niya ako kung bakit at sinusuklian ko lang ng iling. Bakit kaya ganun? Bakit ang mga babae ang karaniwang nakakaramdam ng sobrang kaligayahan kahit sa pinakasimpleng bagay na ginagawa ng mga partner nila? Parang ako, simpleng sorry na puno ng senseridad at simpleng pagkakasundo lang namin para na akong nasa alapaap. Ang pagngiti niya kanina ay malaking bagay na para sa akin. Ilang buwan na kami mag-asawa pero talagang iyon ang unang beses na binigyan niya ako ng ngiti. Gusto ko makita ulit yun kaya naman sisikapin ko na mapasaya siya. Hindi ko pa alam kung paano kaya naman sana mapagbigyan niya ako at mas makilala pa siya ng lubusan. Normally lagi ako nagmamadali kapag kumakain. Pero iba na ngayon. Talagang binagalan ko ang pagsubo pati na ang paguya. Nagpapakademure ako at baka sakaling mapansin niya ang angking kababaihan ko. Baka kasi nakukulangan siya sa physical kong appearance. Baka hindi sapat na mahaba lang ang buhok ko para masabing babae. Kaya naman decided na ako na umaknong babae din. Hay, lumaki ako na walang pakialam sa itsura ko. Pero dahil sa gwapo kong asawa ay kailangan kong ilabas ang nakatago kong kagandahan. Alam ko na madaming mga nagagandahan sa akin. Pero sabi ng nanay ko ay maganda ako kaya naman iyon ang pinaniwalaan ko. Pati na rin ng mga kaibigan ko ay sinasabihan din ako ng ganoon kaya nga lang. Iwasan ko daw ang pag-aas ng lalaki kong minsan. Maging conscious naman daw ako sa aking sarili. Pues, ngayon na iyan ang aking gagawin. Ang sarap ng kain ko nang bigla na lamang tumunog ang cellphone niya at nakita ko ang pangalang Sandra na naging dahilan ng pagkawala ng mood ko. Nakita ko na tumingin siya sa akin. Bago niya kinuha ang telepono para sagutin, hindi naman siya umalis at nanatili sa kinaupuan niya. How many times do I need to tell you not to call me? Inirapan ko siya dahil doon. Kunwari pa siya. Kung hindi ko pa alam baka kinikilig ang tumbong niya dahil sa pagkakarinig sa boses ng babaeng retokada na yun. Then tell my regards to your father. Sagot niya sa kung ano mang sinabi ng babae sa kanya bago in-end call. Tatayo na ako pero bigla siya nagsalita. Finish your food, Isabel. Yan na naman ang tono niya na akala mo'y tatay ko. Dahil alam kong hindi nga ako mananalo ay tinapos ko na lang ang pagkain ko.
Buti na lang at malapit na rin ako matapos. Hindi ko na lang siya tiningnan para malunok ko kinakain ko. Naku naman talaga. Akala ko tuloy-tuloy na hanggang sa pagtulog namin. Ang masiyang gabi yun pala. Sisirain lang ng retokadang yun. Hindi na rin naman niya ako inimikan. Pero ramdam kong tinitingnan niya ako. Until when do you plan to stay here? Ang tanong niya. Until I die. Sabi ko, I'm asking you nicely. And I answered you. Is it because of that woman? Nagtanong pa. What? The reason for your sudden change of mood, is it because of her? Aaminin ko ba o hindi? No. Why would I get affected because of her? Ang tanong ko naman. Good. Sabi nito. You have nothing to get jealous of because she's nothing to me. Sabi naman niya. Pagkatapos mong aminin sa akin before na mahal mo siya, sa tingin mo maniniwala ako? Anong aminin? You told me that you love Sandra. I exclaimed. Ang bilis naman niya makalimot. Oh, that? Sabi niya na parang wala lang. Dahil tapos na akong kumain ay tumayo na ako pagkatapos kong uminom ng tubig. Di ko na alam na sinundan niya pala ako at nagulat na lang ako nang bigla niya akong kargahin na parang sa bagong kasal at naupo sa couch na kinihigan ko kanina. Let me make that clear. About Sandra, yes, I love her. And I told you, I'm not going to cheat on you because of her. And let me add this, even because of any woman. In time, I'm going to explain to you when I am ready and I am fully healed. I just didn't want to talk about it for now since I could still feel the pain of losing her. Will it be possible for you to wait until I am ready? Hindi ako nakakibo. Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Kung sa willing to wait ay okay lang naman. Isipin ko na lang na umorder ako ng chicken sa McDo na kailangan pang iluto ng 20 minutes ang sitwasyon niya. Ang hindi ko lang mag-gets ay kung bakit hindi pa rin siya nakaka-move on sa babaeng yun. Pero nag-asawa na siya ng iba. Base sa reaksyon ng babaeng retokada, mukha namang head over heels din ito sa kanya. Answer me, Isabel. Sabi pa nito. So kailangan agad-agad may sagot ako? Siyempre kailangan kong pag-isipan. Pakiramdam ko ay namamarites na ako sa kuryosidad dahil sa Sandra na yun. Ano nangyari sa kanila? Bakit nahihirapan siya mag-move on? At sino? O ano ako para sa kanya? Can you trust me on that? Dagdag pa niya. Ano ba naman itech? Now he's asking me that. How can I say no? So without thinking, I nodded my head. Then he smiled and kissed me. Thank you. Sabi niya pagkatapos, natuluyan na nagpawala ng galit ko. Hindi ko akalain na ganito lang pala niya ako kadali masusuyo. Natatakot na tuloy ako para sa mga susunod pa. Paano kung tuluyan ko na siyang mahalin tapos yes to all na lang ako sa kanya? Paano kung imbis na matutunan niya ako mahalin din ay tuluyang lumayo ang loob niya sa akin? Anong gagawin ko? Mukhang susundin ko talaga ang payo ng bruha kong best friend na si Glenda. Kailangan ko siyang iseduce na agad sa abot ng aking makakaya. Every time na may nangyayari sa amin, ay nararamdaman ko naman talaga na sobrang paghumaling niya sa alindog ko. Pwede na ako magsimula doon, kagaya na lang ngayon. Sige ang hagod niya sa likuran ko habang nakatingin siya sa akin habang isang kamay naman niya ay humahagod sa aking pisngi. Baby Isabel, sabi niya, buwisit, ayokong tawagin niya ako ng ganoon. Stop, don't call me that, ever again. Sabi ko, why? Ang naguguluhang tanong niya. Tinatanong pa ay yun ang tawag siya ng babaeng retokado na yon? Ang sabi ko na hindi makapaniwala. Bakit nakalimutan mo agad kanina lang yun? Because I don't care about her. Ang sabi naman niya. Teka lang muna. Ang sabi niya ay mahal niya ang bruhang yun. Bakit naman ngayon? Wala siyang pakialam. Ano ba talaga? Masyado ako naguguluhan at lalo ako naiintriga sa kung ano man na namamagitan sa kanila. Ano ba yun? Naging sila. Tapos, nagkasala ang babaeng retokada na kinabroken hearted ng gurang at pogi kong asawa. Tapos ngayon gusto nitong bumalik pero ayaw na niya. Ang bilis naman niya madala. What are you thinking again? Sabi na naman nito. Hay nako, hindi ko na lang muna isipin yun. Dahil sabi naman niya, bigyan ko siya ng time at ikukwento naman niya sa akin. After nang naisip ko na yun, ako na ang kusang humalik sa kanya. Ang sarap talaga. Diyos ko Lord, bakit ganitech? Tuluyan na kaming nilamon ng init ng aming katawan. Iba talaga kapag mas matanda ang partner. Dahil sobrang feeling special ako. Ramdam ko ang pagiging gentle niya. Baby Isabel, sabi niya pagkatapos naming marating ang dulo. Nang walang hanggan
At magrereklamo sana ko pero bago ako pa magawa nagsalita na ulit siya. Call you that way. It has nothing to do with anyone or anything unnecessary between us. I simply wanted you to be my baby. Because you deserve it. Shit, ang ganda ko talaga. At ilang beses pa naming dinama ang isa't isa bago kami tuluyan nagpahinga. Nakahiga kami sa parehong couch na kinahihigaan ko kanina at siguro ay ganito na talaga mga hotel rooms ngayon dahil parang kama na din ang datingan niya. Dapat ay pagod ang pakiramdam ko pero dahil sobrang saya ko ay baliwala lang lalo na at kumain muna kami bago nangyari ang lahat. Tulog na tulog ang aking gurang na asawa ng super gwapo. Oops, kahit ganyan ang tawag ko sa kanya ay alam kong gusto ko na siya. Kaya nga ako nang gagalaiti sa babaeng retokada. Ay putik na yan, hindi pa nga pala ako naligo. Ano na bang amoy ko? Imagine naglakad pa naman ako kanina. Tapos nagsoju at napagpawisan. Kaya nga pala ako naghubad ng damit ay dahil doon. Tapos nagawa akong simsimin ng bonggang-bongga ng aking asawa. Nakakahiya. Nang kasunod na araw ay umuwi na din kami. May meeting at kailangan pa siya sa opisina. Kaya naman kailangan niyang pumasok. Pero ako hindi. Nagstay lang ako sa bahay at nagpahinga. Naalala ko pang sinabi niya bago ito umalis para magtrabaho. Are you sure na hindi ka napapasok? Pagkatapos kong sabihin ang mga sinabi ko, sa tingin mo ba hindi magtataka mga tao sa opisina kung bakit nakabalik pa ako sa trabaho? Ang tanong ko naman, you're my wife and it was only natural for us to argue and fight. Sagot naman niya, especially when you're jealous. Dagdag pa niya, hindi ako nagseselos ha? Ang singhal ko naman, no way na aaminin ko sa kanya yun. Kahit pa halos mamatay talaga ako. If you say so, but you have to get back to work tomorrow. Sabi pa niya tapos sinalikan ako. Goodbye kiss ba? Kilig much. Oh, I will be going home early. I didn't want to leave you here alone for long. Sabi pa niya bago tuluyang lumabas ng aming silid. Kung tutuusin ay wala namang nabago sa kanya. Ganon pa din ang itsura niya. Yung bang tipong akala mo ay laging uutangan. Kaya nga lang, medyo malumaning na siya makipag-usap sa akin. Hindi kaya unti-unti na siyang nakakapag-adjust? Pwede. Bago magtanghali ay tumawag si Albert at sinabing may kailangan lang siyang kausapin. Biglaan lang ito at hindi niya may pagwalang bahala. Kaya naman, mga hapon na siya makakawi. Okay lang naman sa akin since nag-e-edit ako ng aking pang-content. Hindi naman nabawasan ang savings ko dahil ang aking asawa nagbabayad ng amin palang hotel accommodation. Subsob ako sa ginagawa, syempre inspired eh. Nadiligan ba naman ang paulit-ulit kagabi? Yaks? Ang terminology ko? Lumalaswa na. Kakabitaw ko lang sa mouse ng aking laptop nang biglang tumunog ang cellphone ko at hindi ko mapigilan ang pag-ikot ng aking eyeballs. Nang makita ko kung sinong caller. Wala naman akong balak sagutin kaya lang, ring ng ring. Ano kayang dahilan ng pagtawag ng anak ng tatay ko na tamad dahil na magsabog ang Diyos ng kagandahan? Ay himbing na himbing sa pagtulog kaya wala kahit konting nasalo. It's your fault. Ang sakit sa tenga. Grabe ang boses talaga. Pagkasagot na pagkasagot ko ay ang matinis na boses agad niya ang narinig ko. Nakalimutan kong ilayo na bahagya sa tenga ko. Ang cellphone kaya naman pakiramdam ko'y nabasag ang eardrum ko. Kasalanan mo to. Dapat tumanggi ka kay dad nang ipakasal ka kay Albert. Ako ang dapat na asawa niya at hindi ikaw. Anak ng tipaklong, ilang buwan na kami mag-asawa ni Ali. Ngayon pa lang siya nag-react. Ngayon lang ba niyan talaga nalaman to? Wala ka na bang ibang sasabihin? Ang tinatamad kong tanong. Sa totoo lang, gusto kong inggitin pa siya. Lalo na sa nangyari sa amin kagabi. Kaya nga lamang, hindi ko ugali ang ikwento kung anong private life ko o naming mag-asawa. Kasalanan mo kung bakit inatras ni Albert ang investment niya sa company. Ngayon nahihirapan si dad at kailangan niya mag-loan sa bank. Ang nanggagalaiti pa nitong sabi nang dire-diretso. Trisha, wala akong pakialam sa negosyo niyo. Hindi din ako ang umiwas magpakasal kay Albert. At higit sa lahat hindi ko hawak ang asawa ko para pakialaman siya sa negosyo niya. Kaya tumigil ka sa kasisisi sa akin. Ang sagot kong nayayamot. Wala kang utang na loob. Saan sa tingin mo kinuha ni dad ang pera para maipangtusto sa nanay mo nang maratay siya sa ospital? Hindi sa kumpanya na sinasabi mong wala kang pakialam. Napag-aral ka ni dad at pinatira dito sa bahay. Ano sa palagay mo? Itinatae lang ni dad ang pinangtutusto sa'yo?
Sabi nito na alam ko namang may punto siya. Hindi. Pero kung makaasta ka, parang isang ingrata. Anong gusto mo mangyari? Hindi ko kayang sabihan ng asawa ko with his business. Pero pwede kong subukang humingi ng tulong kung kailangan nila. At ang desisyon nun ay sa kanya pa rin at hindi sa akin. Hindi ako ang tipo ng asawa na mangingialam sa mga bagay na pangnegosyo niya at wala akong alam. Tell Albert that I wanted to talk to him. I'm going to make him take back his word and give back his investment to Dad. Sabi nito, hindi ko alam kung kaya niya mapapayag si Albert. Ganoong ako mismo hindi din sure. Pero pagbibigyan ko siya sa request niya. Pero iyon ay dahil sa nanay ko na hindi ko maitatanggi. Na ginawa naman at binigay lahat ng tatay ko may tutulong niya sa nga lamang, hindi na kinaya ng aking ina. Hindi minsan pumasok sa isip ko na mag-uusap kami ni Trisha tungkol sa ganitong bagay. To be fair with her, kahit na itlog siya academically ay aaminin kong marunong siya sa negosyo. Madalas ko silang marinig ni Dad na nag-uusap at base sa mga sinasabi niya at paraan ng pagsasalita ay napaka-professional. I'll see what I can do. I will try my best but I can't promise that he will actually agree to this. Sabi ko na lang, hindi siya ang tipo ng tao na nakikipag-usap sa kung kanino lang. Sabi ko pa, kailangan niya malaman na kung para sa aming dalawa ngayon ay nasa akin ang upper hand, kaya tumino siya. Fair enough. Make sure to do your best to make him agree to meet me. Sabi niya bago ako binaba ng telepono. Ang talipandas. Naku, nakakagigil talaga ang pangit na yun. Pero paano ko kaya mapapapayag ang gurang at pogi kong asawa na imit siya? Napakasuplado pa naman nun. Pero babae si Trisha, siguro naman papayag siya. Kung sakaling mapapayag ko naman siya, dapat siguro sumama ako. Baka akitin ng bruhang yun ang aking jowa, Kels. Mahirap na. Sabi ng mga friends ko, kilala din siya pagdating sa babae. Paano kung maakit siya kay Trisha? At no, erase. Hindi ko dapat iniisip ang ganyang mga bagay. Unang-una ang laki ng ganda ko sa kanya. Pangalawa, virgin kaya ako na makuha ng poging gurang at pangatlo, ang sexy ko kaya. Isabel, be confident. Bukod sa matalino ka pa, ay sinuyo ka na rin niya kagabi lang. Yes, tama. I should feel confident. Hinintay ko na dumating si Albert habang naglalaro pagkatapos ko mag-lunch. At ngayon ay mag-isa lang ako. Siguro nga dapat akong bumalik since ayaw ko ng ganito lang ako maghapon. Mabuti sana kung free ang mga friendship ko para masamahan ako sa lahat ng oras o dili kaya ay makipaglaro sa akin at nang hindi puro cancer na random players ang nakakakampi ko. Binubuhat na nga nagrereklamo pa kapag naki-S ko. Nakadapa ako sa kama habang seryoso sa paglalaro at talaga namang napaka-toxic ng kakampi at ngani-ngani na ako mag-on ng mic at pagtalakan sila dahil ang lalakas mag-trash talk. Mga W naman. Naku talaga, you look pissed. Sabi ng asawa ko na ikanalingon ko naman kasabay ng paghila niya sa akin na naging dahilan para mapalapit ako sa kanya. What happened? Tanong niya. Nothing. Yung mga kakampi ko ang iengo at maglaro pero ang yayabang. Binubuhat na nga yan lalakas pang mang-trash talk. Sabi ko naman. Tapos tumuloy na ako sa paglalaro at naramdaman kong tumabi na siya sa akin. Nakahiga na ako at inuna niya ang aking ulo sa kanyang braso tapos pinanood niya ako. Mabilis ko nang tinapos ang paglalaro para makausap ko na siya tungkol sa request ni Trisha. Dan? Tanong niya na makita niya nag-quit na ako. Ang sagot ko tapos hinalikan niya ako. I wanted to do that as soon as I arrived but I got worried that you might get angry because you were playing. Sabi niya, you can do that even if I am playing. Sabi ko naman, are you sure? Paniniguro naman niya at sinagot ko naman ng tango. It's just a welcome kiss. It's not as though we would end up, you know? And that is not good dahil siguradong mag-AFK ako. Sagot ko, since nagiging considerate na rin siya sa akin, ay dapat lang na ganun din ako sa kanya. He is adjusting himself, kaya ako din. Kinabig niya ako at hinalikan pagkatapos niya akong ilagay sa ibabaw niya. Naku naman, may pag-uusapan nga kami. Albert, I need to tell you something. Sabi ko na matigil ang aming paghahalikan. I'm listening. Sabi niya at huminga ako na malalim. Alam kong hindi kami ganun ka-close pero wala namang masama kung susubukan ko, diba? Alang-alang sa aking mudra na alam kong kasama na lumikha. Bahala na nga si Batman. Albert POV, I'm listening. Ang tugon ko tapos hinintay ko siya magsalita. Dapat ay uuwi na ako after lunch.
Kaya nga lang kailangan kong kausapin ang daddy ni Sandra na pinagsisisihan ko dahil humiling ito ng isang bagay na ayaw kong gawin ngunit kailangan. Are you okay? Ang tanong niya. Siguro'y naramdaman niya na hindi maganda ang mood ko pero kanina pa yun bago ako makauwi. Nang makita ko siya habang nakadapa sa kama at naglalaro na parang bata ay gumaan ang pakiramdam ko. Yeah? Why do you ask? Ang tanong ko. Wala naman, you just seem... Anyway, I want to ask you something. At sana hindi ka magalit. Sabi niya. Nangako na ako sa sarili ko na pagdating sa kanya ay pipigilan ko ng sarili ko na magalit. Since ako din naman ang mag-aalala sa bandang huli at hindi malaman ang gagawin kapag hindi ko siya nakita. Kagaya na lang na nangyari kahapon. Sinikap kong sundan siya. Kahit anong pigil ni Sandra ngunit hindi ko na siya naabutan. Dumiretso ako nung uwi dahil baka ako umuwi na siya. Pero grabe ang takot na nararamdaman ko nang hindi ko siya madatnan doon. At sabihin ng mga tauhan ko na hindi pa siya umuwi. At kagaya ng sinabi ko sa kanya, laking pasasalamat ko na nakita siya ni Andrew sa hotel. I already told you I'm listening. You don't need to hesitate. Sabi ko to encourage her. Ayokong isipin na natatakot siya sa akin gaya na lang sinabi ni Vincent. Hindi ko gusto makaramdam siya ng ganun sa akin dahil asawa niya ako at dapat ay feeling secure and comfortable siya sa akin. Okay, sabi niya tapos itinukod niya ang kanyang siko sa kama habang nakapatong ang baba niya sa kanyang palad. Kinuha ko naman ang pagkakataon na yun para haplusin ang kanyang pisngi habang ang isang kamay ko nasa likuran ng kanyang baywang na bahagya ding humahago doon. Napakasarap niyang lambingin sa ganitong paraan dahil nakikita kong gusto niya ginagawa ko. Trisha, you know her right? Tanong niya tapos itumango ako. I pulled out my investment to their company and I already talked to her dad. It was because that bitch is the reason why she had to be hospitalized before. Because she hired someone to follow my wife and hurt her. At yung time na nasagasaan siya, ang nakuhang pagkakataon ng inutusan ni Trisha. Tama ang pakiramdam ni Isabel na may tumulak nga sa kanya. Nakita din iyon ni Daniel kaya naman hindi niya agad nasakluluhan ito. Dahil kailangan niya sundan ng suspect. Napaamin niya kung sino ang nag-utos sa kanya. At ipinaalam ko ito sa daddy ni Isabel. Wala na itong nagawa nang sabihin kong ipupull out ko na ang investment ko bilang punishment sa anak niya. Dahil hindi ito pumayag na ipakulong ko ito. What about her? Ang tanong ko na lang, she called me and she wanted to have a meeting with you dahil sa pag-pull out mo daw sa iyong investment. Sabi niya, sinasabi ko na nga ba eh, hindi naman siguro sinabi ng daddy ni Isabel kay Trisha na tawagan siya para lang dito. Maaring under siya sa asawa nito, pero mahal pa rin niya ang mga anak niya ng patas. Hindi pa ba niya nakakausap ang dad niyo? I already told Romualdo the reason. Sabi ko naman, siguro sinabi na ni dad. Kaya lang ayaw pumayag ni Trisha. Naririnig ko minsan kapag nag-uusap sila ni dad about sa negosyo and she was really interested in managing in it the future. She has a lot of ideas na hindi ko inaasahang meron siya since hindi naman siya nag-aral ng mabuti. Sabi pa niya. Tapos tumingin ito sa aking dibdib tapos ipinaglaruan ng kanyang mga daliri doon. Parang hindi naman niya alam ang ginagawa niya because she looked innocent while she did that. But damn, I'm getting hard on it. Because of that, nothing will change even if I agree to meet her. Sabi ko sabay hawak sa mapaglaro niya mga daliri. Hindi pwede ang ganoon at hindi matatapos ang aming usapan. At least, I let you meet her. Hindi ko naman papakalaman ang desisyon mo. Basta I tried. Just tell her what you told dad. Napahinga ako ng malalim. Wala namang masama kung kausapin ko nga ang babaeng iyon at namalaman niya ang hinahanap niya. Ang akala niya na ay mabibilog niya ang ulo ko. When? Ang tanong ko. Hindi naman siya excited so I think pinagbigyan niya lang si Trisha. Kaya lang sa pagkakaalam ko'y hindi naman sila close so bakit niya naman kailangang gawin to? Anong dahilan ng stepsister niya para mapapayag siyang kausapin ako para dito? Ikaw nang bahala. Just tell me and I will let her know. Then, we'll do it tomorrow. Sabi ko't napatungo-tango siya. Tapos nalaki ang mga mata nito. Hindi ka pa nakakapagpalit ng damit. Ang nagulat niyang sabi. It's fine. I was the one who pulled you. Sabi ko naman tapos ngumiti siya. Why are you smiling like that? Ang tanong ko na nakakunot noo. Why are you suddenly like that? Like what? Like that?
Hindi ko magets kung anong ibig niyang sabihin kaya naman hindi na ako sumagot na at hinintay ko na lang na magsalita siya ulit. Ang sungit-sungit mo tapos bigla ka na lang nag-iba, sabi niya at napahinga ako ng malalim. Iisipin kaya niya na masyado akong clingy tapos inamin kong totoo na natatakot ako baka iwanan niya ako o kaya naman baka mas lalong tumigas ang ulo ng babaeng ito at mas lalong magpasaway dahil alam niyang nakuha na niya ang loob ko. Hindi naman niya dapat malaman. Kailangan malaman ko muna kung may nararamdaman ba siya kahit konti para sa akin. Alam ko naman na susubukan niyang pakisamahan ako dahil nung unang araw na nagkita kami, ang akala niya na si Dad ang napangasawa niya sinabi niya dito na handa siyang i-workout ang marriage nila. And I think na hindi din niya lolokohin si Dad dahil kahit na hinalikan ko siya ng sapilitan ay nanlaban siya at pinanindigan ang kasal na pinirmahan niya. Sobrang proud si Dad nang sabihin nito na pagbawalan ako sa pagpasok ng aming silid dahil sa halik na yun. Kaya kahit na may nangyayari na sa amin, iniisip ko na part lang iyon ng marriage and one of her duties as my wife. I was trying to make things work with us. Why is it bad? Ang sagot ko na lang para naman hindi nakakahiya kung ako lang pala ang nakakaramdam ng kakaiba para sa kanya. I see. Then, I will try to do my best so our marriage will work out well. She was already doing it and I can see it. Kaya naman hindi niya kailangang sabihin pa yun. Pero hinayaan ko na siya tumango na lang. So bukas magkikita kayo ni Trisha? What time? Lunch. Sabi ko, you're going to eat lunch with her? Tanong niya, bakit ayaw ba niya? Hindi naman ako kakain until our conversation is done and I'm sure na hindi naman magtatagal iyon dahil isang pasabog ang malalaman na magaling niyang stepsister. Not really. I'm going to eat after we talk. Why? Nothing. Because I'm sure that I'm going to eat with Deo and the others. Don't eat alone with that guy. Sabi ko, nalaman ko mula kay Vincent na niyayaya siya ng lalaking yun na manood ng sine at sigurado siya na may gusto ito kay Isabel kaya ayaw kong magkalapit sila ng gusto dahil baka mahulog ang loob ng batang-bata kong asawa. Ngayon lang ako na-insecure ng gusto pero dahil may basihan ako, alam ko na hindi mahilig sa mayaman ng aking asawa at hindi sila nakakalayo ng edad. Kayang sakyan ni Deo na yon ang mga bagay na gustong gawin ni Isabel habang ako hindi maintindihan kahit ang simpleng laro niya sa cellphone. I am not. Sabi ko nga diba, kasama ang iba pa. Ang sagot naman niya. Nang sumunod na araw ay magkasama kaming pumasok ni Isabel at kagaya ng inaasahan na niya ay takang-taka mga nasa opisina dahil nagawa pa niya makabalik sa trabaho matapos niya magsasalita na kung ano-ano. Natakot ako sa sinabi niyang maghahanap siya ng batang boss na innovative. Paano kung bagong asawa ang makita niya? At niluma na ako ng panahon. Tinawag pa niya akong gurang. Kaya kahapon ay hindi ko tinantanan si Vincent nang katatanong kung mukha na ba talaga ako matanda. Ang sira-ulong yun ay tinawanan pa ako. Back to Isabel, nakita ko ang gulat sa ibang kasamahan niya pero pagkatapos ay masayang bumati sa kanya. Nakangiti naman siya ng thank you. Bago siya pumunta sa kanyang table, sigurado magwawala na naman si Minda kapag nakita siya. Well, hindi naman ako nag-aalala since alam ko naman na hindi niya papayagang madihado siya. Pero kung sakali, maghanda na siya para masisante. You have a meeting with Trisha? Ang tanong ni Vincent na tinunguan ko lang tapos sinabi ko sa kanya kung bakit. Is she crazy? Ang tanong pa nito na natatawa. I think she has no idea but to come to her. Sabi ko naman. Tapos nagsimula na kami magtrabaho. Pagdating ng lunch ay lumabas na ako kasama si Vincent at nakita kong kasabay ni Isabel ang mga kasamahan niyang assistant secretaries na puro mga lalaki. Gusto kong sakalin si Minda dahil puro lalaki ang inapprove niya. Alam kong kasalanan ko din naman dahil hinayaan ko siya. Malay ko ba naman kasi napapasok dito ang aking asawa at tatamaan ako ng selos. Hinayaan ko na lang dahil may tiwala naman ako sa aking baby Isabel. I'm sorry for calling this meeting, Albert. Sabi ni Trisha na magkaharap na kami. We can start to order before we talk. Sabi pa niya, pero pinutol ko na dahil wala naman akong balak na makipagbulahan sa kanya. Mukha nga siyang seryoso sa pag-uusap namin about sa business kaya gaya ng sinabi ni Isabel ngunit kita ko pa rin sa mukha niya ang pagnanasa na agad kong ikinainis kaya naman hindi ko na siya hayaan pa makapagsalita pa. I only agreed to this so I could tell you that your father and I talk about this already.
He begged me not to put you in jail for plotting an attempted murder to my wife before and pulling out my investment to your company in exchange. Nanlaki ang kanyang mga mata na narinig. You don't have any idea that the person you hired to do the deed was caught, right? So if I were you, I'm not going to show my face in front of Isabel anymore. This is business, Albert. Ang lakas ng loob nitong sabi. And do you think I care about that? I only care about my wife and nothing else. Sabi ko sa kanya. Don't tell me you fell for that slut. If you still want your company to recover, you better watch your mouth. I know, more than anyone else, how pure my wife was. I warned her. No one is allowed to say anything bad about Isabel. Tapos tumayo na ito pero may naalala ko sabihin. I still blatter the incident, so if something happened to Isabel again, the police will go straight to your house. I hope I made myself clear. Never call her again. Dagdag ko pa bago siya tuluyang umalis ng restaurant. Tumayo na rin ako pagkatapos ko mag-iwan ng pera. Kahit na ni hindi man lang namin nagawang mag-order. Mas gusto kong kumain sa ibang lugar dahil hindi ko matake na makaharap kong babaeng yun. Baka hindi ako matunawan. Sabay na kami ni Vincent na nag-lunch kahit na ba kating-kati na ako na ipatawag si Isabel. Kailangan kong pag-isipan na mabuti kung paano ko siya makakasama during lunch break. Gusto kong kasabay siyang kumain kaya nga pinapasok ko siya sa company. Sana matulungan ako ni Vincent about it since magaling naman siya sa mga ganyang bagay. Yes, pagdating sa babae ay ibang klase ang taong yun. Hindi mo isipin na sobrang tinik pala niya. Siguradong kapag sinabi ko yun kay Isabel ay hindi ito maniniwala. Dahil sa sobrang professional niyang tingnan. Pero ano nga ba ang gagawin ko para magkasama kami ni Isabel during break time na hindi makakahalata ang mga kasamahan niya? Kung ako lang ang masusunod ay sinabi ko na sa buong company na asawa ko siya kaya lang ayaw niya. Sa tingin ko'y kailangan namin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.